Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng kanyang pagtitiis? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na may mga lihim na kayang sirain ng lahat, maliban sa isang bagay na hindi kayang putulin ng kahit anong kasinungalingan. Sinasabi nila, ang instinto ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Ito raw ay isang bulong mula sa kaluluwa, isang di nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanyang anak. Ngunit paano kung ang bulong na yon ay ang tanging babala sa isang bangungot na matagal nang nagsimula? Ang naglalakihang bakal na tarangkahan ng Hacienda de Talaaraw ay dahan-dahang bumukas na tila bibig ng isang halimaw. Niluluwa ang maliit na taxi na sinasakyan ni Diwa Cruz. Pakiramdam niya ay lumiliit siya habang tinatahak nila ang perpektong daan na napapaligiran ng mga halamang alagang-alaga. Bawat isa ay tila nakatanim sa eksaktong sukat at distansya. Ang hangin mismo ay iba, mas malinis, mas magaan, isang hangin na para lamang sa iilang piling tao. Sa dulo ng daan, bumungad sa kanya ang Villa Esmeralda. Hindi ito isang bahay, isa itong palasyo. Puti, malawak, at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Para itong isang perlas na iniluwa ng dagat, magandang ngunit malamig. Humugot ng malalim na hininga si Diwa, pinipilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Ito na yon, ang bagong simula na matagal na niyang ipinagdarasal. Isang mayordoma na nakaputing uniforme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Walang-walang ngiti, tanging isang magalang ngunit malayong tango. "Ikaw ba si Diwa Cruz?" tanong nito. Ang boses ay kasing linis at kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "Opo," halos pabulong na sagot ni Diwa. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang luma ng bag. Dinala siya sa isang sala na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya. Bawat gamit ay sumisigaw ng karangyaan. Ang mga antigong florera, ang malalaking painting sa dingding, ang chandelier na parang gawa sa mga bituin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na wala. Init. Ang buong bahay ay parang isang museo. Magandang tingnan, pero walang buhay. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Amra Lagdamo. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ngunit sa itsura nito, ang damit ay nagmukhang gawa para sa isang reyna. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Tumingin ito kay Diwa mula ulo hanggang paa. At pakiramdam ni Diwa ay hinuhubaran ng kanyang buong pagkatao. "So, you're the new nanny," sabi ni Amara. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "I have only one rule, Diwa. You take care of the twins, you do your job, and you do not meddle with things that are not your concern. Is that clear?" "Opo, ma'am. Malinaw po," sagot ni Diwa. Ipinatawag ni Amara ang kambal. At nang makita sila ni Diwa, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Luntian at si Ulap, pareho silang maliliit para sa kanilang edad. Maputla ang balat at tila may lungkot sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanilang itsura, may kung anong humila sa puso ni Diwa. Isang pamilyar na sakit, isang pangungulila na matagal na niyang sinusubukang ibaon. "Come, Luntian, say hello to your new yaya," utos ni Amra. Lumapit ang batang lalaki at nang inilahad ni Diwa ang kanyang kamay, niyakap siya nito. At sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang bigat ng isang maliit na katawan sa kanyang mga bisig, ang amoy ng isang sanggol, ang pakiramdam ng pagiging isang ina. Napapikit si Diwa, nilalabanan ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang pakiramdam na ninakaw sa kanya. Ang pakiramdam ng yakapin ang sarili niyang mga anak na sinabing hindi na buhay. "That's enough," malamig na sabi ni Amra, na tila napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Diwa.
oras na para sa kanilang gatas. Dinala ni Diwa ang kambal sa kanilang nursery. Sinubukan niyang maghanda ng bote ng gatas, ngunit pinigilan siya ng isang matigas na kamay ni Amra. Ako ang gumagawa ng gatas nila. Ako lang. Walang nagawa si Diwa kundi tumayo sa gilid at magmasid. Pinanood niya si Amra na tila nagsasagawa ng isang ritual. Ang bawat galaw ay sinusukat. Kumuha ito ng isang lata ng mamahaling milk formula, ngunit bago ito isara, may kinuha si Amara mula sa isang maliit at magandang kahon na yari sa kahoy. Isang kahon na walang kahit anong marka. Mula roon, kumuha ito ng isang kutsarita ng isang pinong pulbos na kulay puti at maingat na inihalo sa bote. Kumunot ang noo ni Diwa. Bitamina siguro? Ngunit bakit kailangang itago sa isang espesyal na kahon? Bakit tila isang sekreto ang paghahalo nito? Nang gabing iyon, matapos mapainom ang kambal, inilatag ni Diwa si Ulap sa kuna nito. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, nagsimula ang isang tunog na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang ubo. Hindi isang simpleng ubo, kundi isang marahas at tila hirap na pag-ubo na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dali-daling tumakbo si Diwa pabalik sa nursery. Nakita niya si Ulap, namumula ang muka at hirap na huminga. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang nakita niya sa may pinto. Nakatayo roon si Amara. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito natataranta. Nakatingin lang ito sa nahihirapang sanggol. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang bakas ng kahit anong pag-aalala o awa. Para siyang nanonood ng isang palabas, isang estranghero sa sarili niyang anak. Agad na binuhat ni Diwa si Ulap mula sa kuna. Marahang hinahaplos ang likod nito hanggang sa unti-unting kumalma ang pag-ubo ng bata. Ang mga mata ng sanggol ay puno ng luha at pagkatakot. Sa buong panahon na yon, nanatili si Amara sa may pintuan, isang estatwa ng perpektong ina na walang maramdamang pag-aalala. Nang tuluyan ng tumahan si Ulap, saka lamang ito nagsalita. "Make sure she's comfortable." Iyon lang ang sinabi ni Amra. At pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Ang mga yapak ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Naiwan si Diwang tulala. Yakap-yakap ang bata. Hindi takot sa ubo ng sanggol ang naramdaman niya, kundi takot sa reaksyon o kawalan nito ng isang ina. Ang gabing iyon ay simula ng isang anino ng pagdududa na unti-unting lumaki sa kanyang isipan sa mga sumunod na araw. Ang Villa Esmeralda ay isang perpektong makina. Mayroong oras para sa lahat, sa pagkain, sa paglalaro, sa pagtulog ng kambal. Ngunit sa likod ng perpektong kaayusan na ito, naramdaman ni Diwa ang isang pader ng katahimikan. Ang mga kasambahay ay gumagalaw na parang mga anino. Bawat isa ay abala sa kanilang gawain, ngunit walang nag-uusap. Ang kanilang mga ngiti ay magagalang ngunit walang laman. Isang hapon, habang tinutulungan niyang magtiklop ng mga damit ng kambal, ang isang mas matandang kasambahay na nagngangalang Loida, sinubukan ni Diwang magtanong, "Manang Loida, palagi po bang sakitin ang kambal?" Inosente niyang tanong, tinitiyak na ang kanyang boses ay puno ng simpleng pag-aalala. Biglang natigilan si Manang Loida. Ang kanyang mga kamay na nagtutupi ay huminto sa ere. Dahan-dahan itong lumingon sa pasilyo. Tila tinitiyak na walang nakakarinig. Nang humarap itong muli kay Diwa, ang kaninang magaan nitong mukha ay napalitan ng takot. "Naku, iha," pabulong nitong sabi. "Huwag ka nang magtanong ng mga ganyang bagay. Basta gawin mo lang ang trabaho mo." Mabilis nitong tinapos ang pagtutupi at halos nagmamadaling umalis. Iniwan si Diwang may mas malaking katanungan mon sa isip. Hindi lang ang mga tao ang nagmamasid. Nagsimulang mapansin ni Diwa ang maliliit at halos hindi nakikitang mga lente sa mga sulok ng kisame, sa mga palamuti sa dingding, maging sa loob ng nursery ng mga bata. Ang buong bahay ay isang malaking mata na nakatingin sa bawat galaw niya.
Ang pakiramdam ng pagiging dayo ay napalitan ng pakiramdam ng pagiging isang bilanggo. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina ni Sylvan Montenegro. Hindi tulad ni Amara na laging malamig. Si Sylvan ay palaging nakangiti. Ngunit ang mga ngiti nito ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. "Diwa, maupo ka," sabi nito. Iginesticulate ang isang mamahaling upuan sa harap ng kanyang mesa. "I just want to say that we are very pleased with your work. The twins seem to like you. Amara, she's very happy." "Salamat po, sir," magalang na sagot ni Diwa. Sumandal si Sylvan sa kanyang upuan, pinag-krus ang mga daliri. "Alam mo si Amara, she went through a lot. Ang pagkawala ng una naming anak, it changed her. Kaya naman, she can be very protective. Masyado siyang metikuloso, lalo na sa kalusugan ng kambal." Huminto ito at diretsong tumingin kay Diwa. Ang nangiti ay bahagyang nawala. "I hope you understand. It's best not to worry her with unnecessary questions. Just focus on your job." Ang mga salita ay mabait, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isa itong babala. Huwag kang makialam. Ngunit ang imahe ng pulbos sa gatas at ang walang emosyong mukha ni Amara ay hindi maalis sa isip ni Diwa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niya ng pruweba. Kinabukasan, habang naghahanda ng gatas si Amara, nagkaroon ng ideya si Diwa. Puno ng kaba ang kanyang dibdib, ngunit nagpanggap siyang kalmado. Habang naglalakad si Amara, patungo sa nursery, dala ang 2 bote ng gatas, sinadya ni Diwang maglakad nang mabilis mula sa kabilang direksyon. "Ay!" sigaw niya at sinadya niyang matapilok at mabunggo ng bahagya ang braso ni Amara. Tumapon ang gatas mula sa isang bote. Nabasa ang sahig at ang laylayan ng uniforme ni Diwa. "Naku! Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po." Sabi niya, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba at takot. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Amara. "You clumsy fool! Tingnan mo ang ginawa mo!" Habang si Amara ay abala sa pagkuha ng basahan, mabilis na kinuha ni Diwa ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at pasimpleng ipinahid ito sa natapong gatas sa kanyang uniforme. Tinitiyak na makakakuha siya ng sapat na sample. Itinago niya agad ang basang panyo sa kanyang bulsa. Sa security room, nakaupo si Amara sa harap ng maraming monitor. Pinindot niya ang rewind button. Pinanood niya ang eksena ng paulit-ulit. Nakita niya ang sinadyang pagbunggo. Nakita niya ang pasimpleng pagpunas ni Diwa ng panyo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mouse ng computer. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na galit. Ang mga mata niya, habang nakatitig sa imahe ni Diwa sa screen, ay nangako ng kapahamakan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang maliit na silid, naramdaman ni Diwa ang bigat ng kanyang ginawa. Takot at pag-aalinlangan ang bumalot sa kanya. Tama ba ang ginawa niya? O sinisira niya lang ang pagkakataong magkaroon ng maayos na buhay? Biglang nag-vibrate ang kanyang personal na telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Isang numero na hindi rehistrado. Binuksan niya ang mensahe. Maikli lang ito, ngunit sapat na para manlamig ang buo niyang katawan. "Umalis ka na, habang may oras pa." Pinagmasdan ni Diwa ang maikling mensahe sa screen ng kanyang telepono hanggang sa kusang namatay ang ilaw nito. "Umalis ka na, habang may oras pa." Isang babala, isang banta. Pero kanino galing? Sa isang taong nagmamalasakit o sa isang taong nagbabanta? Ang unang bugso ng takot ay tila yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang kunin ang kanyang mga gamit at lisanin ang malamig na palasyong iyon at huwag nang lumingon pa. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kambal. Si Luntian na may mga matang tila laging nagtatanong. At si Ulap na ang mahinang pag-ubo sa gabi ay naging musika ng kanyang mga bangungot. Ang pag-alis ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kanila.
At iyon ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang babala, sa halip na itaboy siya palayo, ay nagsilbing gasolina sa nag-aalab na determinasyon sa kanyang puso. Kung may panganib, lalo niyang kailangang malaman kung ano yon. Kinaumagahan, araw ng linggo, ang kanyang nakatakdang day off. Maaga siyang nagising, ang basang panyo na may gatas ay maingat niyang isinilid sa isang maliit na plastic bag at itinago sa pinakailalim ng kanyang pitaka. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kanyang silid at harapin ang mayordoma. Magandang umaga po. Bati niya. Pinipilit na maging normal at kalmado ang kanyang boses kahit na ang dibdib niya ay kumakabog na parang tambol. Kailangan ko po sanang umuwi sandali sa amin. Nag-text po kasi ang kapatid ko. Isinugod daw po sa ospital si nanay. Sinuri siya ng tingin ng mayordoma. Ang mga mata nito ay matalas at tila tinitimbang kung nagsasabi ba siya ng totoo. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras para kay Diwa. Sa wakas, tumango ito. Sige, pero siguraduhin mong nakabalik ka bago maghapunan. Alam mo namang ayaw ni Ma'am Amara na naiiwan ng kambal sa ibang mga katulong. Opo, maraming salamat po, sagot ni Diwa. Halos tumakbo na siya palabas ng pinto sa sobrang kaba. Ang pakiramdam na makalabas sa naglalakihang tarangkahan ng hasyenda ay hindi nagdulot ng kaluwagan. Sa halip, pakiramdam niya ay isa siyang takas, isang espiya na may dalang delikadong ebidensya. Hindi siya umuwi. Sa halip, sumakay siya ng bus patungo sa isang parte ng syudad na malayo sa karangyaan ng Hacienda de Tala Araw. Nagtungo siya sa isang maliit at hindi gaanong kilalang diagnostic laboratory, isang lugar na hindi maiuugnay sa pamilya Montenegro. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kausapin niya ang nasa front desk, isang lalaking mukhang pagod at seryoso. Good morning po. Simula ni Diwa. Itatanong ko lang po sana kung nagsasagawa kayo ng test para sa gatas? Anong klaseng test? Tanong ng lalaki. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. Yung pamangkin ko po kasi. Pagsisinungaling niya. Lagi pong sumasama ang tiyan. Baka po may problema sa milk formula na iniinom niya. Gusto ko lang pong masigurado kung malinis po ba ito. Sa wakas ay tumingin sa kanya ang lalaki. Pwede naming i-analyze ang sample. May bayad. Babalikan mo ang resulta mamayang hapon. Walang pag-aalinlangan. Inilabas ni Diwa ang kanyang naipong pera. Iniabot niya ang maliit na plastic bag na naglalaman ng panyo. Ang bawat galaw ay tila mabagal at ang bawat tunog sa paligid ay tila mas malakas. Matapos makuha ang resibo, lumabas siya ng laboratorio na parang hinahabol. Ang mga sumunod na oras ay isang pagpapahirap. Nagpunta siya sa isang maliit na kapihan sa kanto. Umorder ng kape na hindi niya naman nainom. Umupo siya roon, nakatitig sa kawalan. Ang isip ay lumilipad. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung paranoid lang siya? Paano kung masira ang buhay niya dahil sa isang walang basehang hinala? Pero paano kung tama siya? Nang mag-vibrate ang kanyang telepono, halos mapatalon siya sa kinauupuan. Isang text mula sa laboratorio na nagsasabing pwede na niyang kunin ang resulta. Halos liparin niya ang daan pabalik. Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang selyadong brown envelope. Ang pangalan ni Diwa ay nakasulat sa labas, para itong isang hatol. Dinala niya ito pabalik sa kapihan, sa parehong mesa. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupunit ang sobre. Inilabas niya ang isang papel na puno ng mga scientific term na hindi niya maintindihan. Ngunit sa pinakababa, sa ilalim ng heading na Findings, may isang talata na nakasulat sa simpleng Ingles. Sample shows presence of a non-lethal, plant-based alkaloid. Compound is not typically found in infant formulas. Prolonged exposure in infants may lead to chronic lethargy, suppressed appetite, and developmental delays. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi nakamamatay,
pero nagdudulot ng panghihina, kawalan ng ganang kumain at pagkabansot. Nabitawan niya ang papel. Tila umikot ang kanyang paningin. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kapihan ay hindi sapat para pawiin ang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. Hindi ito bitamina. Sinasadya ito. Sinasadya nilang pahinain ang kambal. Sino ang lalapitan niya? Pulis? Anong laban ng isang hamak na yaya laban sa kapangyarihan at pera ng mga Montenegro? Tatawanan lang siya. Itatapon ang kanyang ebidensya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang pangalan na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na narinig niyang binanggit ni Amara minsan sa telepono noong may lagnat si Luntian. Ang matagal na nilang family doctor. Isang iginagalang na doktor na may magandang reputasyon. Dr. De Leon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Isang doktor, isang taong may sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay. Hindi ito maaaring maging kasabwat sa ganitong uri ng kasamaan. Siya ang makakatulong sa kanya. Buo ang loob. Kinuha ni Diwa ang kanyang telepono at nagsimulang hanapin ang numero ng klinika ni Dr. De Leon. Hindi niya alam, ang hakbang na yon ay hindi patungo sa kaligtasan, kundi sa mas malalim at mas madilim na bitag na inihanda para sa kanya. Ang paghahanap sa numero ng klinika ni Dr. De Leon ay madali lang. Ang mahirap ay ang pagpindot sa call button. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen ng telepono. Ang daliri ay nag-aalangan. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung isumbong siya nito sa mga Montenegro? Ngunit ang alaala ng mukha ni Ulap na hirap huminga ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang sumubok. Isang magalang na boses ng sekretarya ang sumagot. Puno ng kaba, ipinaliwanag ni Diwa na isa siyang concerned na yaya ng pamilya Montenegro at mayroon siyang kumpidensyal at kagyat na bagay na kailangan niyang makausap mismo ang doktor. Marahil ay dahil sa bigat ng pangalan ng pamilya o sa desperasyon sa boses ni Diwa, pumayag ang sekretarya na i-relay ang mensahe. Makalipas ang isang oras, tumawag pabalik si Dr. De Leon. Ang boses nito sa kabilang linya ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad. Isang boses na agad nagbibigay ng pakiramdam ng tiwala. Miss Cruz, this is Dr. De Leon. My secretary told me it's urgent, sabi nito. The doctor! Nanginginig na simula ni Diwa. Pasensya na po sa abala. Hindi ko po alam kung kanino lalapit. Titungkol po ito sa kambal. Isang sandaling katahimikan. I see, sabi ng doktor. Ang tono ay biglang naging mas seryoso. Huwag tayong mag-usap sa telepono. Where are you? Are you safe? Ang simpleng tanong na yon, ligtas ka ba? Ay sapat na para mapaluha si Diwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakaintindi sa panganib na kanyang kinakaharap. Sinabi niya kung nasaan siya at iminungkahi ng doktor na magkita sila sa isang lugar na hindi sila paghihinalaan. Ang lumang simbahan ng San Agustin, ilang kanto mula sa kapihan. Ang simbahan ay isang santuwaryo ng katahimikan sa gitna ng maingay na syudad. Ang amoy ng mga lumang kahoy at natunaw na kandila ay sumalubong kay Diwa. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa likuran. Mahigpit ang hawak sa sobre na naglalaman ng resulta ng laboratorio na para bang iyon ang kanyang Biblia. Ilang sandali pa, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki na may kulay pilak na buhok ang pumasok. Si Dr. De Leon, may kabaitan sa kanyang mga mata at isang ngangiti na nagpapahiwatig ng pag-unawa. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Diwa. Nag-iwan ng sapat na espasyo para sa respeto. Hija, ako si Dr. De Leon. Huwag kang matakot. Mahinahon itong sabi. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang inaabot ang resulta ng laboratorio. Kinuha ito ng doktor, isinuot ang kanyang salamin, at binasa ng mabuti.
Habang nagbabasa, nakita ni Diwa ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha mula sa profesional na kuryosidad patungo sa pagkalito at sa huli, sa isang ekspresyon ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tinanggal nito ang kanyang salamin at marahang minasahe ang kanyang sentido. Diyos ko, halos pabulong nitong sabi, alam kong may mali, pero hindi ko akalain na ganito kalala. Tumingin ito kay Diwa. Ang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Alam mo, Hija, si Amara, mahal na mahal ko ang pamangkin kong yan. Ngunit mula nang mawala ang una niyang anak, nagbago siya. Ang sakit ay parang laso na unti-unting kumain sa kanyang kaluluwa. Sinubukan kong tumulong, pero itinutulak niya ang lahat palayo. Ang bawat salita ng doktor ay parang balsamo sa nagdurugong puso ni Diwa. Ito ang kumpirmasyong hinihintay niya. Hindi siya nababaliw. Totoo ang kanyang mga hinala. Matagal ko nang napapansin na laging sakitin ang kambal, pagpapatuloy ng doktor. Pero wala akong pruweba. Ang mga Montenegro ay napakapribadong pamilya. At ngayon, ikaw. Ikaw na isang estranghero. Ikaw ang nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ang katotohanan. Salamat sa'yo. Ano po ang gagawin natin, Doc? Tanong ni Diwa. Ang boses ay puno ng bagong pag-asa. Umiling ang doktor. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa pulis. Masyadong makapangyarihan ang mga Montenegro, Hija. Babalik na rin kanila. Sasabihin nilang ikaw ang naglalason sa mga bata. Sisirain nila ang buhay mo. Ang sinabi nito ay tumama sa pinakabuod ng kanyang mga kinatatakutan. Ngunit imbes na mawalan ng pag-asa, mas lalo siyang kumapit sa doktor. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Dr. De Leon. Kailangan mong bumalik sa Villa Esmeralda. Magpanggap ka na parang walang nangyari, maging mga mata at tainga ko sa loob. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, kung maari, ang mismong pulbos na inihahalo niya. Kapag nakuha natin yon, wala na silang takas. May kinuha ang doktor mula sa kanyang bulsa, isang maliit at simpleng telepono. Ito, gamitin mo ito. Itago mong mabuti. Dito ka lang tatawag sa akin at dito lang din ako tatawag sa'yo. Walang ibang dapat makaalam nito. Naiintindihan mo ba? Tumango si Diwa, tinanggap ang telepono na parang isang sagradong bagay. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi. Isang makapangyarihang kakampi. Mag-ingat ka, Hija. Ang huling sinabi ng doktor, isang babala na puno ng sinserong pag-aalala. Huwag kang magpapahalata. Ang kaligtasan mo at ng mga bata ang pinakamahalaga. Habang naglalakad si Diwa palayo sa simbahan, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng pag-asa. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang misyon, mayroon siyang plano, at mayroon siyang taong mapagkakatiwalaan. Pagbalik niya sa Villa Esmeralda bago maghapunan, ang malamig na mansyon ay hindi na mukhang bilangguan. Sa paningin niya, isa na itong battlefield at sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban. Samantala, sa loob ng kanyang eleganteng sasakyan, ilang blok mula sa simbahan, ibinaba ni Dr. De Leon ang burner phone. Ang mabait at nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig at walang emosyong tingin. Kinuha niya ang kanyang mamahaling smartphone, pinindot ang isang numero sa kanyang speed dial at itinapat sa tainga. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng yelo. Amara, may problema tayo. Alam na ng katulong. Ang pagbabalik sa Villa Esmeralda ay parang pagpasok sa hawla ng isang tigre. Dala ang kaalamang ikaw ang susunod nitong bibiktimahin. Ngunit si Diwa, armado ng payo at pangako ni Dr. De Leon, ay nagsuot ng maskara ng pagkukunwari. Ngumiti siya sa mga kasambahay. Naging mas masipag siya sa kanyang mga gawain. Ginawa niya ang lahat para magmukhang isang ordinaryong yaya
na walang ibang iniisip kundi ang kanyang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pandama ay mas matalas pa kaysa dati. Pinakikinggan niya ang bawat usapan, pinagmamasdan niya ang bawat galaw, at higit sa lahat, hinihintay niya ang tamang pagkakataon para makuha ang pinakamahalagang ebidensya, ang mismong pulbos mula sa kahon na kahoy ni Amara. Ang pagkakataong yon ay hindi dumating. Sa halip, ang mga pader ng mansyon ay tila lalong kumitid sa paligid niya. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagdaos ng isang malaking salo-salo si Amara sa Villa Esmeralda. Isang charity event para sa mga ulila. Isang perpektong pagkakataon para ipakita ng mga Montenegro ang kanilang ginintuang puso. Napuno ang mansyon ng mga mayayamang bisita na nakasuot ng mga kumikinang na alahas at mamahaling damit. Si Diwa ay inutusang mag-asikaso sa kambal. Siguraduhin sila ay malinis at presentable, ngunit mananatili lamang sa itaas. Habang nagpapatulog si Diwa sa mga bata, bigla siyang ipinatawag ni Amara sa ibaba. Pagdating niya sa sala, lahat ng bisita ay nandoon, nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. Nakatayo si Amara sa gitna, isang perpektong hostess. "Ah, Diwa, come here," sabi ni Amara. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "Everyone," anunsyo niya sa mga bisita, "this is Diwa, the twins' new yaya. She's been a great help." Gumiti ang mga bisita sa kanya, mga ngiting hindi abot sa kanilang mga mata. Actually, pagpapatuloy ni Amara, Diwa has a very interesting background. She told me her mother was a lavandera. It's so inspiring to see someone from her situation work so hard to get here. Isang sandaling katahimikan ang namayani, bago ito sinundan ng mga pilit na tawa at mga mapang-uyam na komento. "How admirable," sabi ng isang babae. Pakiramdam ni Diwa ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Ang kanyang pagkatao ay ginawang isang palabas, isang kwento ng kahirapan para pagtawanan ng mga mayayaman. Nais niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang lalo lang siyang mapapahamak. Yumuko na lamang siya. "Salamat po, ma'am. That's all. You may go," sabi ni Amara. Iwinawaksi siya na parang isang langaw. Tumakbo si Diwa pabalik sa kanyang silid. Ang mga pisngi ay nag-iinit sa kahihiyan. Iyon ang laro ni Amara. Hindi pisikal na pananakit, kundi unti-unting pagdurog ng kanyang kaluluwa. Isinara niya ang pinto, sumandal dito at huminga ng malalim. Ang kanyang silid. Ito na lang ang tanging lugar kung saan siya maaaring maging siya. Ngunit ng gabing iyon, habang naglilinis siya, may napansin siyang isang bagay na hindi niya nakita dati. Sa ibabaw ng aparador, sa isang sulok na madilim, may isang maliit na itim na tuldok. Hindi ito alikabok. Kumuha siya ng upuan at maingat na tiningnan ito. Isang kamera. Isang napakaliit na kamera. Ang lente nito ay direktang nakatutok sa kanyang kama. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang santuwaryo, ang kanyang pribadong espasyo ay hindi pala sa kanya. Pinagmamasdan siya. Ang bawat pagbibihis niya, ang bawat paghikbi niya sa gabi, ang bawat text niya kay Dr. De Leon, gamit ang secret phone, lahat ay nakikita. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang burner phone. Kailangan niyang makausap ang doktor. Kailangan niya ng tulong. "Doc, may camera sa kwarto ko. Nakita nila lahat. Kailangan ko nang umalis dito." Mabilis niyang text. Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang minuto. At ito ay hindi ang sagot na kanyang inaasahan. "Kalma lang, Diwa. Huwag kang magpadalos-dalos. That's why I told you to be careful. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Just act normal. Maghihintay tayo ng tamang tiyempo." "Pero Doc, delikado na," reply niya. "Mas delikado kung aalis ka ngayon." Ang huling text ng doktor.
Pagkatapos noon, hindi na ito sumagot. Pakiramdam ni Diwa ay sinasakal siya. Ang kanyang kakampi ay nag-uutos sa kanya na manatili sa pugad ng ahas. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Luntian. Mataas ang lagnat nito at ayaw kumain. Si Diwa ang nag-alaga dito buong araw. Kinantahan niya ito. Pinunasan ng maligamgam na tubig at binantayan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang takot. Ang tanging mahalaga ay ang batang may sakit sa kanyang mga bisig. Nang magtatanghali, sa gitna ng lagnat nito, iminulat ni Luntian ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Diwa at sa isang tinig na mahina at nangungulila, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Nanay! Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Diwa na parang isang punyal, matamis at masakit ng sabay. Ang salitang matagal na niyang pinapangarap na marinig mula sa sarili niyang mga anak. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa noo ng bata. Shhh! Andito lang si Yaya. Bulong niya, kahit na ang puso niya ay sumisigaw ng ibang pangalan. Hindi niya namalayan ang presensya sa likod niya hanggang sa narinig niya ang isang boses na kasing lamig ng yelo. Anong sinabi niya? Nakatayo doon si Amara. Ang muka ay isang maskara ng galit na hindi maitago. Bago pa man makasagot si Diwa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay halos ikinatumba niya. Huwag na huwag mong iisipin, kahit sa panaginip mo na maari mong angkinin ang posisyon ko. Gigil na sabi ni Amara, ang bawat salita ay puno ng lason. Lumapit ito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Subukan mo lang agawin ang mga anak ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng liwanag ng araw. Ang sakit ng sampal ay mabilis na napalitan ng manhid na kirot, ngunit mas matindi ang sakit na idinulot ng mga salita ni Amara. Ang banta ay hindi na nakatago sa likod ng mga magagalang na salita. Ito'y direkta, brutal, at malinaw. Naiwan si Diwa sa nursery, hawak ang namumulang pisngi, habang dinadala ni Amara si Luntian palayo na para bang inaagaw ito mula sa isang salot. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malamig na impyerno. Hindi na siya kinakausap ni Amara maliban kung para magbigay ng utos. Ang burner phone ay nanatiling tahimik. Si Dr. De Leon ay hindi na nagparamdam. Pakiramdam ni Diwa ay nag-iisa siya. Isang daga na nakulong sa isang magandang hawla, hinihintay na lang ang pagdating ng pusa. Ang desperasyon ay isang mapanganib na bagay. Itinutulak nito ang isang tao na gawin ang mga bagay na hindi niya karaniwang gagawin. Para kay Diwa, ang desperasyon ay naging tapang. Kung mamamatay siya sa loob ng bahay na ito, sisiguraduhin niyang malalaman niya muna ang lahat ng mga sekreto nito. May isang lugar sa Villa Esmeralda na off-limits sa lahat maliban kay Amara. Ang dati nitong silid trabaho sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Mula nang ipanganak ang kambal, isinara ang silid na yon at hindi na muling binuksan. Minsan, nakita ni Diwa si Amara na nakatayo sa labas ng pinto niyon, hindi pumapasok, nakatitig lang na tila may multong nakatira sa loob. Isang gabi, nang ang buong bahay ay balot na sa katahimikan at ang lahat ay mahimbing nang natutulog, bumangon si Diwa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat paghakbang niya sa malambot na karpet. Walang ilaw, tanging ang sinag lamang ng buwan na tumatagos sa mga naglalakihang bintana ang nagsisilbi niyang gabay. Ang pinto ng dating opisina ay nakalock, ngunit alam na niya ito. Mas maaga ng araw na yon, habang naglilinis, kinuha niya ang isa sa mga lumang skeleton key mula sa isang antik na cabinet sa sala. Umaasang ito ang tamang sukat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi sa seradura. Isang pag-ikot. Dalawa. Isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Huminga ng malalim si Diwa
bago dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay tila nagyelo sa panahon. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting tela, mga multo ng dating buhay. Sa gitna ng silid, may isang bagay na hindi natatakpan, isang malaki at lumang baul na yari sa Nara. Lumapit siya rito na parang inaakit ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Nakalak din ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng susi. Ginamit niya ang isang matigas na letter opener na nakita niya sa ibabaw ng mesa at buong lakas na sinungkit ang kandado. Bumukas ito. Ang nasa loob ay hindi mga alahas o pera. Ito ay mga alaala. Isang koleksyon ng sakit. Sa ibabaw, may mga gamit ng sanggol. Isang maliit na bonete, isang pares ng medyas, isang kumot na may burdang pangalan, Alejandro. Sa ilalim nito, may isang folder. Binuksan ito ni Diwa, mga medical records. Ang mga papel ay luma na at medyo naninilaw. Binasa niya ang mga ito sa tulong ng flashlight ng kanyang telepono. Report mula sa isang sikat na ospital. Pangalan ng pasyente, Amara Lagdameo Montenegro. Diagnosis, complicated miscarriage at 30 weeks. At pagkatapos, isang pangungusap na tumatak sa kanyang isipan. Patient underwent emergency hysterectomy. Subsequent pregnancies are no longer possible. Hindi na maaaring magkaanak. Napaupo si Diwa sa sahig. Ang mga papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Isang alon ng awa ang biglang bumalot sa kanya para sa babaeng kinamumuhian niya. Ang sakit. Ang pagkawala. Ngayon ay naiintindihan na niya ang pinanggagalingan ng pait ni Amara. Ngunit may isang bagay na hindi tumutugma. Ang petsa. Tinitigan niya ang petsa sa medical report. Ang petsa kung kailan namatay ang anak ni Amara. Ang petsa kung kailan siya nawalan ng kakayahang maging ina. Ito ang eksaktong petsa kung kailan ipinanganak ni Diwa ang kanyang sariling kambal. Kasabay ng pagkaunawang yon, may nakita siyang isa pang papel sa ilalim ng folder. Isang birth certificate ng isang patay na sanggol, si Alejandro. At sa ilalim nito, isang larawan, isang Polaroid. Ang larawan ng isang bagong panganak na sanggol, nakabalot sa puting kumot ng ospital. Ang mga mata ay nakapikit magpakailanman. Nabitawan ni Diwa ang larawan na para siyang napaso. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang pagiging sakitin ng kambal, ang kakaibang pulbos, ang pagkawala ng anak ni Amara, ang magkaparehong petsa, ang kambal. Ang kambal ay hindi nila anak. Sila ang kanyang mga anak. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong sakit at katotohanan. Ang kanyang mga anak ay hindi namatay, ninakaw sila sa kanya. Habang hawak niya ang medical report, nanginginig at umiiyak sa sahig ng madilim na silid, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulong puno ng luha. Isang anino ang nakatayo sa may pintuan, tinatakpan ang sinag ng buwan. Ang anino ay dahan-dahang humakbang pasulong, papasok sa liwanag. Hindi ito si Amara. Nakatayo roon si Silvan Montenegro. Wala na ang pekeng ngiti sa kanyang mukha. Wala na ang pagkukunwaring kabaitan. Ang tanging naroon ay isang malamig at kalkuladong tingin. Isang tingin na puno ng kasamaan na hindi pa kailanman nakita ni Diwa. Ang tingin ng isang mangangaso na sa wakas ay nahuli na ang kanyang biktima. Walang gulat sa mga mata ni Silvan Montenegro. Walang galit. Tanging isang bahagyang inis na katulad ng nararamdaman ng isang abogado kapag ang isang kaso na akala niya ay ayos na ay bigla na lang nagkaroon ng komplikasyon. Pinagmasdan niya ang babae sa sahig. Si Diwa. Ang perpektong solusyon na naging isang perpektong problema. Nakakalat sa paligid nito ang mga papel na dapat ay matagal nang naging abo.
Ang mga luha nito ay kumikinang sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isang magandang tanawin kung sana lang ay hindi ito nangangahulugan ng abala. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang bawat yapak ay sinadya at walang tunog. Yumuko siya at pinulot ang medical report. Tinitigan niya ang mga salitang, "Subsequent pregnancies are no longer possible." Ang mga salitang iyon, ang nagsimula ng lahat. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang amoy ng ospital, antiseptic at desperation. Nakita niya muli ang sarili, nakatayo sa labas ng isang private room, habang sa loob ay maririnig ang mga basag na hikbi ni Amara. Ang kanyang asawa, ang kanyang magandang, perpektong asawa, na ngayon ay isang sirang piyesa sa kanyang perpektong buhay. Patay na ang kanilang anak, at kasama nitong namatay ang anumang pag-asa para sa isang tagapagmana. Ang Montenegro Empire, 100 taon ng dugo at pawis, ay nanganganib na magtapos sa kanya. Hindi niya yon papayagan. Ang pag-ibig ay isang luho. Ang legacy ay isang pangangailangan. Lumabas siya ng ospital ng gabing iyon at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, si Arturo. Ang utos niya ay simple at walang emosyon, na parang nag-o-order lang ng pagkain. "Arturo, kailangan ko ng tagapagmana. 2, kung maaari. Isang lalaki, isang babae. Kambal. Hanapin mo sa ospital na ito ang isang ina na nanganak ngayong araw. Isang ina na walang sinuman. Walang pamilya, walang pera, walang maghahanap sa kanya. Isang ina na madaling burahin sa sistema. Gawin mo itong malinis." Hindi na nagtanong si Arturo. Ganoon ang gusto niya sa kanyang mga tauhan. Epektibo. Walang tanong. Makalipas ang 2 araw, mayroon na siyang kambal, malulusog, perpekto, at isang ina na sinabihan ng ospital na ang kanyang mga anak ay mahina ang puso at hindi nakaligtas. Isang kasinungalingan na binayaran ng malaking halaga. Ang pangalan ng ina, Diwa Cruz. Ngayon, ang inang iyon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Isang hindi inaasahang collateral damage. "Tumayo ka," mahinahon niyang utos. Dahan-dahang tumayo si Diwa. Ang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at galit. Hawak pa rin nito ang larawan ng patay na sanggol na si Alejandro. "So nalaman mo na?" sabi ni Silvan. Ang boses ay kalmado na, tila pinag-uusapan lang nila ang panahon. Itinupi niya ang medical report at isinilid sa kanyang bulsa. "I must admit, I underestimated you. I thought you were just another simple girl from the province. Apparently, I was wrong." "Bakit?" Halos paos na tanong ni Diwa. "Bakit niyo ginawa to?" Ngumiti si Silvan, isang nangiti na walang bahid ng saya. "Simple. Kailangan ko ng mga tagapagmana at kailangan ni Amara ng dahilan para mabuhay. Ang kambal ang solusyon sa 2 problema." Lumakad siya paikot dito na parang isang lobo na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ang paglalagay ng lason sa gatas nila. Iyon," putol ni Silvan. "Hindi iyon ideya ni Amara. Ideya ko yon. Isang maliit na dosis lang naman. Sapat lang para manatili silang mahina at sakitin. Para palagi nilang kailanganin kami. Para palagi silang manatili sa ilalim ng aming kontrol. It also gave Amara a purpose, a fragile thing to obsess over. It kept her stable. See? Everyone wins." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Diwa. Ang kasamaang ito ay hindi bunga ng galit o sakit. Ito ay kalkulado. Ito ay isang business plan. "Alam mo ba?" Pagpapatuloy ni Silvan, "na alam ko na kung sino ka mula pa nung una kang nag-apply dito. Ang pangalan mo ay naka-flag sa aming sistema. Ipinagdasal ko na sana ay huwag kang matanggap. Pero naging mahusay ka sa interview. At naisip ko, isn't this poetic? Ang tunay na ina ang magiging yaya. Sino ang maghihinala? Kaya hinayaan kita.
Huminto siya sa harap nito. That was my mistake. Inilabas ni Sylvan ang kanyang wallet at mula roon ay kumuha ng isang blankong tseke. Inilapag niya ito sa mesa kasama ang isang fountain pen. Pero ang bawat pagkakamali ay may solusyon. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, Diwa. Sabi niya. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Option A. Isulat mo sa tsekeng iyan ang kahit anong halaga na gusto mo. 10 milyon, 20 milyon. Sapat na para mabuhay ka ng marangya habang buhay at hindi na muling magtrabaho. Kapalit nito, aalis ka ng bansa ngayong gabi. Kakalimutan mong may mga anak ka. Kakalimutan mo ang pamilya Montenegro. Maglalaho ka. Tumingin si Diwa mula sa tseke patungo sa walang emosyong mukha ni Sylvan. At ang option B, ang nangiti ni Sylvan ay bahagyang lumapad. Sa option B, maglalaho ka pa rin. Pero wala ka nang matatanggap na kahit ano. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Diwa ang tseke, ang piraso ng papel na kumakatawan sa halaga ng kanyang mga anak. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sa kauna-unahang pagkakataon na wala ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Sylvan. Hindi mabibili ang pagiging ina. Sabi niya, ang boses ay matatag. Pagkatapos ay sumigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit at tapang na naipon sa loob ng maraming taon. Hinding-hindi ko iiwan ang mga anak ko. Mga anak ko sila. Ang reaksyon ni Sylvan ay hindi galit, kundi pagkabigo. Isang buntong hininga. Sayang, I was hoping you'd be practical. Hindi na siya nagsalita pa. Itinaas na lamang niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang simpleng senyas sa 2 anino na kanina pa tahimik na naghihintay sa labas ng pinto. Pumasok ang 2 malalaking lalaki. Bago pa man makasigaw muli si Diwa, tinakpan na ng isang kamay ang kanyang bibig habang ang isa pang pares ng mga braso ay pumulupot sa kanyang baywang at kinaladkad siya palabas ng silid, palayo sa katotohanang ngayon lang niya natagpuan. Ang unang bumati kay Diwa ay hindi liwanag, kundi amoy. Amoy ng anay, ng lumang lupa, at ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit at may rehas na bintana na napakataas sa pader, halos hindi maabot ng paningin. Sinubukan niyang bumangon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang ulo at batok. Doon, bumalik ang lahat. Ang madilim na opisina. Ang walang emosyong mukha ni Sylvan. Ang malalakas na kamay na tumakip sa kanyang bibig at kinaladkad siya. Nasaan siya? Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang abandonadong bodega. Ang sahig ay semento, malamig at magaspang sa kanyang pisngi. May mga nakatambak na lumang kahon at sirang kasangkapan sa mga sulok. Ang pinto ay gawa sa makapal na bakal at malinaw sa itsura nito na kahit anong sigaw niya ay walang makakarinig. Luntian. Ulap. Ang mga pangalan ng kanyang mga anak ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang bulong na puno ng sakit. Ang kanyang mga anak. Ang katotohanang ngayon lang niya natuklasan ay ang parehong katotohanang naglagay sa kanya sa impyernong ito. Maya-maya, narinig niya ang kalansing ng mga susi na sinundan ng malakas na kalabog ng bakal na kandado. Bumukas ang isang maliit na siwang sa pinto. Sapat lang para makapasok ang isang sinag ng ilaw mula sa labas. Isang metal na tray ang itinulak sa sahig. Naglalaman ito ng isang pirasong tinapay at isang baso ng tubig. Isang lalaking nakamaskara ang sumilip. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito na parang isang hayop sa kulungan bago muling isinara at ikinandado ang pinto. Naiwan si Diwang nakatitig sa pagkain. Ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom, ngunit ang kanyang buong pagkatao
ay sumisigaw sa pagtanggi. Ang pagtanggap sa pagkaing iyon ay parang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi, kailangan mong mabuhay para sa kanila. Pinilit niyang kainin ang tinapay at inumin ang tubig. Bawat subo ay mapait. Bawat lagok ay parang lasa. Pero kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang makatakas. Nagdaan ang mga oras na marahil ay mga araw. 2 beses sa isang araw, bumubukas ang siwang sa pinto para sa isang tray ng pagkain. Sa bawat pagbukas nito, pinag-aaralan ni Diwa ang bawat detalye. Ang bilis ng galaw ng gwardiya. Ang tunog ng mga kandado. Naghihintay siya ng pagkakataon at dumating ito. Sa 3 araw, tila naging kampante ang gwardiya. Binuksan nito ang siwang ng mas malaki kaysa dati. Habang nakayuko ito para ilapag ang tray, buong lakas na sumugod si Diwa. Itinulak niya ang pinto gamit ang bigat ng kanyang buong katawan. Natumba ang gwardiya sa pagkagulat. Isang sandali, isang pagkakataon. Tumakbo si Diwa. Tumakbo siya nang walang lingon-likod. Nakita niya ang liwanag sa dulo ng isang pasilyo, ang bukas na pinto ng bodega. Malapit na siya. 10 hakbang na lang. 5. Ngunit isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Napasigaw siya sa sakit habang hinihila siya pabalik. Isang suntok sa sikmura ang nagpaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Bumagsak siya sa sahig, hirap huminga. Walang hiya ka! Sigaw ng gwardiya. Sinipa siya sa tagiliran. Kinaladkad siya pabalik sa madilim na silid. Sa pagkakataong ito, hindi lang kandado ang isinara. Narinig niya ang kalansing ng kadena. Mas ligtas, mas imposible. Doon, sa malamig na semento, sa gitna ng kadiliman, gumuho ang mundo ni Diwa. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng lahat ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa na kanyang nararamdaman. Talo na siya. Nanalo si Sylvan. Hindi na niya muling makikita ang kanyang mga anak. Ang pag-asang nagpaninga sa kanya ay tuluyan ng namatay. Nakatulugan niya ang pagod at sakit. Pagmulat niya, ang unang naramdaman niya ay ang panlalamig. Niyakap niya ang kanyang sarili at sa paggalaw na yon, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng isang tumpok ng basahan sa sulok. Dahil sa kuryosidad, kinapa niya ito. Hinila niya ito palabas. Isang luma at basag na telepono. Isang modelo na marahil ay 10 taon na ang tanda. Ang screen ay puno ng lamat. Ang takip sa likod ay maluwag. Mukhang basura. Isang patay na bagay. Pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Pinindot niya ulit. Wala pa rin. Ibinato niya sana ito sa pader sa sobrang inis, ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang tinanggal ang takip sa likod. Nakita niya ang baterya. Kinuha niya ito. Pinunasan sa kanyang damit at ibinalik. Sinubukan niyang idiin ito ng mabuti. Isinara niya ang takip. Muli, pinindot niya ang power button mas matagal sa pagkakataong ito. 1 segundo, 5, 10, wala. Napabuntong hininga siya, handa ng sumuko. Ngunit sa huling pagkakataon, sinubukan niya ulit. Buong puso niyang idiniin ang daliri sa power button. Ipinipikit ang kanyang mga mata na para bang ang kanyang determinasyon ay maaring magbigay ng kuryente sa patay na bagay na yon. At pagkatapos, isang himala, isang mahinang flicker, isang kulay asul na liwanag ang dumaan sa basag na screen. Namatay ito. At pagkatapos, muling umilaw. Dahan-dahan, lumitaw ang isang logo ng isang matagal ng laos na brandang telepono. Pagkatapos ay ang home screen, ngunit ang kanyang tuwa ay agad na palitan ng kaba. Sa kanang itaas na sulok ng screen, isang icon ang kumukurap-kurap na pula. Ang icon ng baterya, halos wala ng laman. Sapat na marahil para sa isang text. O kung susuwertihin,
Sapat na para sa isang tawag. Ang kumukurap-kurap na pulang ilaw ng baterya ay isang orasan ng kamatayan. Bawat segundo na hawak ni Diwa ang telepono ay maaaring ang huli nitong hininga. Ang kanyang isip ay naguunahan. Sino? Sino ang tatawagan niya? Ang pulis? Anong sasabihin niya? Hello, kinidnap po ako ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Hawak din po nila ang mga anak ko. Tatawanan lang siya. O mas malala, baka isa sa mga pulis ay nasa bulsa rin ng mga Montenegro. Isang tawag lang ni Silvan at siya pa ang lalabas na baliw o kriminal. Ang kanyang pamilya sa probinsya? Ano ang magagawa ng kanyang matandang ina at mga kapatid laban sa mga milyonaryo? Mag-aalala lang sila. Magiging target din sila. Hindi niya sila pwedeng idamay. Si Dr. De Leon, biglang sumagi sa isip niya ang pangalan ng doktor. Ang kanyang kakampi. Ngunit mabilis din itong nawala. Kung totoo ngang kakampi niya ito, dapat ay nag-aalala na ito ngayon. Dapat ay hinahanap na siya nito. Ngunit walang nangyari. Ang katahimikan ng doktor ay isang malinaw na sagot. Isa rin itong bitag. Wala. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Napatingin siya sa screen sa listahan ng mga lumang contacts na naiwan sa telepono. Mga pangalang hindi niya kilala. Walang silbi. Napasabunot siya sa sariling buhok. Mag-isip ka, Diwa. Mag-isip ka. At pagkatapos, isang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Malinaw na parang isang litrato. Ang madilim na opisina ni Amara. Ang mga medical records na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang birth certificate ng patay na sanggol na si Alejandro. May isang pangalan doon, isang pirma sa ibabaw ng linyang may nakasulat na Attending Nurse, Elvira Reyes. Isang ordinaryong pangalan, isang nurse, isang taong nandoon, isang taong nakakita. Posibleng isang taong may kinalaman sa lahat. Pero paano niya hahanapin ang numerong iyon? Imposible. Hindi imposible. May isa pa siyang pagpipilian. Isang huling baraha. Si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang clerk sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila. Hindi sila madalas magkita, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Alam niya ang numero nito sa ulado. Ito ang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Kung mali ang kanyang hinala, masasayang lang ang huling pagkakataon niya. Ngunit kung tama siya, buo ang loob, pinindot niya ang mga numero. Bawat pindot ay isang panalangin. Nagring ito. Isang beses, 2 beses. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot. Sarah! Mabilis na sabi ni Diwa. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng desperasyon. Si Diwa to! Makinig kang mabuti. Wala akong oras. Diwa, anong nangyari sa'yo? Saan ka galing na numero? Wala nang tanong, Sarah, pakiusap. Putol ni Diwa. Ang mga mata ay nakatutok sa kumukurap-kurap na icon ng baterya. Kailangan ko ng pabor. Isang pabor. Na maaaring ikapahamak mo, pero buhay ko at ng mga anak ko ang nakataya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang nurse. Ang pangalan niya ay Elvira Reyes. Nagtrabaho siya sa St. Jude's Medical Center 5 taon na ang nakakaraan. Kailangan ko ang address niya, ang numero niya, lahat. Ngayon na. Isang mahabang katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Naririnig ni Diwa ang pag-aalangan sa paghinga ng kanyang kaibigan. Diwa, alam mong bawal yan. Matatanggal ako sa trabaho. Alam ko, Sarah. Alam ko. Hikbi ni Diwa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero kinidnap ako, Sarah. Ang mga anak kong sinabi nilang patay na. Buhay sila at hawak sila ng mga kumidnap sa akin. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pakiusap. Ang pagsusumamo sa kanyang boses, ang purong takot at katotohanan ay sapat na para kay Sarah. Sige,
Narinig niyang sagot nito. Teka lang, wag mong ibababa. Narinig ni Diwa ang tunog ng pag-type sa keyboard. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. Nakikita niya ang huling bar ng baterya na kumukurap ng mas mabilis. Okay, nakuha ko na, sabi ni Sarah. Elvira S. Reyes. Nag-retire na siya 3 taon na ang nakakaraan. Nakatira sa isang address sa Tondo. I-text ko sa'yo. Hindi! Walang oras. Sabihin mo na lang. Okay, okay. Block 17, Lot 24, Paradise Village, Tondo. Walang landline na number na nakarehistro. Inulit-ulit ni Diwa ang address sa kanyang isipan. Sinusubukang isaulo ito na parang isang banal na kasulatan. Block 17, Lot 24, Paradise Village. Salamat, Sarah. Utang ko sa'yo ang Biglang namatay ang screen. Itim. Patay na ang telepono. Hindi na niya narinig ang huling sinabi ng kanyang kaibigan. Ngunit nakuha niya ang kailangan niya. Isang pangalan, isang address, isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Itinago niya ang patay na telepono pabalik sa tumpok ng basahan. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay makalabas. Paano? At pagkatapos ay narinig niya ito. Ang tunog ng isang sasakyan na papalapit sa bodega. Ang tunog ng graba habang lumiliko ito. Huminto ito sa labas. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng kotse. Mga yapak. Papalapit. Mabilis siyang bumalik sa sulok, nagpanggap na natutulog. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na ba yon? Ang katapusan niya. Narinig niya ang pag-alis ng kadena, ang pagbukas ng mga kandado. Ang malaking bakal na pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok ang liwanag at kasama nito ang isang anino. Tumingala si Diwa. Nakatayo sa may pintuan si Silvan Montenegro, nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Ngumiti ito, ang ngiti na nagbigay sa kanya ng mga bangungot. Oras na para magpaalam. Sa likod ni Silvan, nakita niya ang 2 lalaki. Ang isa ay may hawak na pala. Ang isa naman ay may hawak na isang malaking sako. Ngunit habang inuutos ni Silvan sa kanyang mga tauhan na kunin na siya, isang tunog mula sa malayo ang nagpatigil sa lahat. Mahina sa simula na, ngunit papalakas ng papalakas. Isang sirena, hindi lang isa. Marami. Papalapit. Mabilis. Ang nangiti ay nabura sa mukha ni Silvan. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Diwa ang isang bagay sa mga mata nito. Takot. Ang tunog ng mga sirena ay parang musika sa pandinig ni Diwa. Ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Para sa mga tauhan ni Silvan, ito ay isang babala. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Naghihintay ng utos mula sa kanilang amo. Umalis na tayo. Sigaw ni Silvan. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng bahid ng pagkataranta. Iwanan niyo na siya. Mabilis silang tumalikod at tumakbo palabas ng bodega. Narinig ni Diwa ang mabilis na pag-andar ng sasakyan at ang malakas na pag-arangkada nito paalis. Sa isang iglap, naiwan siyang mag-isa. Habang ang tunog ng mga sirena ay papalapit na ng papalapit. Ilang sandali pa, huminto ang mga sasakyan ng pulis sa labas. Pumasok ang mga unipormadong lalaki na may dalang mga flashlight at baril. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga pader. Pulis! May tao ba rito? Sigaw ng isa. Dito? Hirap na sigaw ni Diwa. Sinusubukang bumangon. Tulong! Agad siyang nilapitan ng mga pulis. Binalutan siya ng kumot. Binigyan ng tubig. Ang mga tanong ay sunod-sunod. Sino ka? Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa'yo? At sinabi ni Diwa ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito ay naging matatag. Pinalakas ng galit
at ng katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging yaya, sa kahina-hinalang pulbos, sa natuklasan niya sa baul, at sa pag-amin mismo ni Silvan Montenegro. Dinala siya sa presinto. Ang kanyang salaysay ay opisyal na kinuha. Pakiramdam niya ay sa wakas, tapos na ang lahat. Ngunit iyon pala ay simula pa lamang ng isang bagong uri ng laban. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Nagpakilala ito bilang abogado ni Mr. Montenegro. Pagkatapos ng isang maikling pakikipag-usap sa hepe ng pulisya sa isang saradong silid, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga pulis na kanina'y puno ng simpatya ay naging malamig at may pagdududa. "Miss Cruz," sabi ng investigador, "ayon kay Mr. Montenegro, isa ka raw disgruntled employee. Tinanggal ka raw niya sa trabaho dahil sa pagnanakaw. At bilang ganti, gumawa ka raw ng mga ganitong kwento para sirain ang pangalan ng pamilya nila." Hindi makapaniwala si Diwa sa kanyang naririnig. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Mayroon din daw silang medical records. Pagpapatuloy ng pulis, hindi siya tinitingnan sa mata, na nagpapakitang may history ka raw ng mental instability pagkatapos mong mawalan ng mga anak. Sabi nila, baka raw nag-hallucinate ka lang. Gumuho ang mundo ni Diwa sa pangalawang pagkakataon. Napakatalino ni Silvan. Ang bawat anggulo ay natakpan niya. Ang salita ng isang hamak na yaya laban sa salita, pera at kapangyarihan ng isang Montenegro. Walang-wala siyang laban. Pinalabas siya ng presinto ng walang kaso, ngunit may isang malinaw na babala. Huwag na siyang lalapit pa sa pamilya Montenegro. Nakatayo si Diwa sa labas ng presinto. Ang araw ay sumisikat na. Ngunit para sa kanya, mas madilim pa kaysa dati. Malaya siya, ngunit hindi pa rin malaya. Ang kanyang mga anak ay nasa kamay pa rin ng mga halimaw. Ano ang gagawin niya? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan at isang address ang bumalik sa kanyang isipan. Elvira Reyes, Block 17, Lot 24, Paradise Village, Tondo. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Ang huli niyang pag-asa. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang bulsa para sumakay ng jeep papuntang Tondo. Ang Paradise Village ay kabaligtaran ng pangalan nito. Ito ay isang lugar ng mga magkakadikit na bahay, masisikip na eskinita at amoy ng kahirapan. Hinanap niya ang Block 17. Ang bahay ni Elvira Reyes ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May mga nakasampay na damit sa bintana at ilang paso ng halaman na tuyo na. May pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit mas matimbang ang pangangailangan. Kumatok siya sa pinto. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas sa pagkakataong ito. "Tao po. Si Nurse Elvira Reyes po ba andito?" Narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob na sinundan ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Isang siwang lang ang bumukas. Sumilip ang isang babaeng may edad na. Ang buhok ay halos puti na at ang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod at marahil pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at takot. Nang makita si Diwa, "Sa sino ka?" nanginginig na tanong ng babae. "Ako po si Diwa Cruz," mahinahon niyang sabi, kahit na ang puso niya ay gustong sumabog. 5 taon na po ang nakakaraan. Nasa St. Jude's Medical Center po kayo. Kayo po ang nurse na naka-duty nang isilang ko ang aking kambal. Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ni Elvira. Ang kulay nito ay nawala, at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong pangingilabot. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Diwa ang kanyang paa. Pakiusap. Pagsusumamo ni Diwa, ang mga luha ay nagsimula. Nang mamuo, "Huwag po kayong matakot. Hindi po ako naparito para manakit. Naparito po ako para humingi ng tulong." Wala akong alam sa sinasabi mo." Tanggi ni Elvira,
Ang boses ay basag. Nagkakamali ka ng tao. Hindi po ako nagkakamali, giit ni Diwa. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Nakita ko po ang pirma ninyo sa mga dokumento. Alam ko pong nandoon kayo. At alam ko rin pong buhay ang mga anak ko. Ang huling pangungusap ang tuluyang nagpaguho kay Elvira. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang loob ng bahay ay kasing lungkot ng labas. Maliit, madilim, at halos walang gamit. Umupo si Elvira sa isang lumang upuang yantok. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula siyang humagulgol. Isang hagulgol na tila nagmula pa sa kaibuturan ng isang kaluluwang matagal nang pinahihirapan ng konsensya. Umupo si Diwa sa sahig sa harap niya at hinintay siyang tumhan. "Patawarin mo ako, iha," sabi ni Elvira sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako." At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya nilapitan ng isang lalaking nagpakilalang tauhan ni Silvan Montenegro. Inalok siya ng pera na hindi niya kayang kitain sa buong buhay niya bilang nurse. Pera para sa operasyon ng kanyang asawang may malubhang sakit noon. Isang malinis na palitan lang daw. Pagpapatuloy ni Elvira, ang boses ay basag. Ang kambal na patay ng mga Montenegro para sa kambal mong malulusog. Sinabi nila na wala ka namang kakayahang buhayin ang mga anak mo, na mas magiging maganda ang buhay nila sa mga Montenegro. Naniwala ba ako? O marahil, pinili kong maniwala dahil kailangan ko ng pera. Namatay din ang asawa ni Elvira makalipas ang 1 taon. At mula noon, ang perang natanggap niya ay naging isang sumpa. Bawat gabi, binabangungot siya. Bawat araw, dinadala niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Nakikinig lang si Diwa. Ang puso niya ay puno ng awa at galit ng sabay. Ngunit alam niyang hindi galit ang kailangan niya ngayon. "Tulungan niyo po ako," pakiusap ni Diwa nang matapos magkwento si Elvira. "Kailangan ko pong mabawi ang mga anak ko. Magsalita po kayo. Sabihin niyo po sa mga pulis ang totoo." Umiling si Elvira, pinupunasan ang kanyang mga luha. "Sinubukan ko na, iha. Nung 1 taon. Nagpunta ako sa isang istasyon ng pulis. Ikinuwento ko ang lahat. Kinabukasan, may dumating na mga lalaki dito. Binugbog nila ako. Sinabi nila na sa susunod na magsalita pa ako, hindi lang ako ang mawawala, kundi pati na rin ang mga apo ko." Ang huling pag-asa ni Diwa ay tila naglalaho na naman. "Hindi sapat ang salita ko laban sa pera nila," sabi ni Elvira. Ang boses ay puno ng pait. "Kahit magsalita pa ako, itatanggi lang nila ang lahat. Sasabihin nilang kasinungalingan iyon. Sasabihin nilang bayaran ako ng mga kaaway nila." Huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Diwa. Isang bagong kislap ang lumitaw sa kanyang sariling mga mata. "Kailangan natin ng isang pagkakataon na hindi nila matatakasan." "Anong pagkakataon?" tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng pag-asa. "Ang taunang charity ball ng mga Montenegro." Sagot ni Elvira, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na ngayon lang nakita ni Diwa. Ang gabi ng mga anghel. Ginaganap ito bawat taon. Naroon ang lahat, ang mga pinakamayayamang tao sa bansa, ang media, mga politiko. Sa gabing iyon, sila ang pinakamabait, pinakamapagbigay na pamilya sa buong Pilipinas. Sa gabing iyon, hindi sila maaaring magkamali. At sa gabing iyon, hindi sila makakatakas. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Ito ay isang misyon ng pagpapakamatay, ngunit para sa 2 babaeng wala nang natitirang mawawala. Ito ang tanging landas. Sa sumunod na linggo, ginamit nila ang natitirang pera ni Elvira mula sa kanyang retirement para paghandaan ng lahat. Bumili sila ng mga pekeng imbitasyon mula sa isang kontak ni Elvira sa Recto.
Bumili sila ng 2 simpleng bestida mula sa ukay-ukay, sapat lang para hindi sila magmukhang katawa-tawa sa loob. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ay ang ginawa ni Elvira. Isang gabi, mag-isa, ni-record niya sa isang lumang voice recorder ang kanyang buong salaysay. Mula sa pag-alok ng pera, sa pagpapalit ng mga sanggol, hanggang sa mga banta na natanggap niya. Ibinigay niya ang recorder kay Diwa. Kung may mangyaring masama sa akin, Iha, iparinig mo ito sa mundo. Dumating ang gabi ng charity ball. Ang venue ay isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Kumikinang sa mga ilaw at kristal. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkukunwari. Madaling nakapasok sina Diwa at Elvira gamit ang mga pekeng imbitasyon. Walang sino man ang nagbigay pansin sa 2 babaeng hindi gaanong mahal ang kasuotan. Sila ay mga anino sa isang dagat ng karangyaan. Mula sa isang sulok, pinanood nila ang lahat. Nakita nila si Sylvan, nakangiti at nakikipagkamay sa isang senador. Nakita nila si Amra, napakaganda sa kanyang emerald green na gown, ang perpektong reyna ng gabi. Ang tema ng party, ang kahalagahan ng pamilya, ay nakasulat sa isang malaking banner sa likod ng entablado. Isang malaking kabalintunaan. Nagbigay ng senya si Elvira. Oras na. Nagsimula ang programa. Ipinakita ang isang video presentation tungkol sa mga kawanggawa ng Montenegro Foundation. Pagkatapos, magkasamang umakyat sa entablado sina Sylvan at Amara para sa kanilang talumpati. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanila. Ang lahat ng kamera ng media ay nakatutok sa kanila. Sa gabing ito, nagsimula si Sylvan. Ang kanyang boses ay malalim at nakakabighani. Nagtitipon tayo hindi lamang para magdiwang, kundi para alalahanin ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang ating pamilya. Ang pamilya, ang ating pundasyon, ang ating lakas. Ang aming mga anak, pagpapatuloy ni Amara, isang pekeng luha ang kumislap sa kanyang mga mata. Sinaluntian at ulap, sila ang aming buhay at sa pamamagitan nila, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Iyon ang hudyat. Ngayon, sabi ni Diwa kay Elvira, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, dahan-dahang naglakad si Diwa mula sa gilid ng ballroom, diretso, patungo sa entablado. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay may kasamang paninindigan. Nagulat ang mga security guard, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makakilos, nakaakyat na si Diwa sa entablado. Mabilis niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay nang nagulat na si Amra. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang palakpakan ay namatay. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. "Magandang gabi po," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ang pangalan ko po ay Diwa Cruz." Tumingin siya ng diretso kay Sylvan at Amara na ngayon ay kapwa namumutla. Ang sinasabi po nilang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit ay isang kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa mga manunod. Sinubukan ng mga gwardya na umakyat sa entablado, ngunit sa sandaling iyon, mula sa kabilang panig, umakyat naman si Elvira Reyes. "Hayaan niyo siyang magsalita," sigaw ni Elvira. May karapatan siyang sabihin ang totoo. Napatigil ang mga gwardya, naguguluhan. Ang mga batang tinatawag nilang luntian at ulap. Pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakit at galit. "Sila po ay hindi nila mga anak. Sila po ay ang aking mga anak." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa audience. "Baliwang babaeng yan," sigaw ni Amara. Sinusubukang agawin pabalik ang mikropono. "Security, kunin niyo siya." Ngunit bago pa man makakilos ang mga security, nagsalita si Elvira.
Ako po si Elvira Reyes, isang retiradong nurse mula sa St. Jude's Medical Center at nagpapatunay po ako sa lahat ng sinasabi niya. At doon, sa harap ng daan-daang tao at 12 ng kamera, ikinuwento ni Elvira ang lahat. Ang pagpapalit ng mga sanggol, ang perang ibinayad sa kanya, ang lahat ng detalye ng krimen. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Diwa ang voice recorder at itinutok sa mikropono. Ang basag na boses ni Elvira na nagsasalaysay ng kanyang kasalanan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malinaw at mas nakakakilabot. Iyon na ang katapusan. Napasigaw si Amara. Isang sigaw na hindi na pangreyna, kundi sigaw ng isang nasisiraan ng bait. Hindi! Hindi totoo yan! Mga sinungaling! Hinablot niya ang isang florera mula sa mesa at ibinato sa sahig. Nagwala siya. Si Sylvan, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik. Ang maskara niya ay tuluyang bumagsak. Ang tanging nakikita na lang ay ang pagkatalo. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang makatakas, ngunit ang entablado ay napapaligiran na ng mga pulis na alerto na pala ng ilang mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang kasambahay na matagal nang nakikisimpatya kay Diwa, si Loida, ang lumitaw mula sa backstage. Kasama niya ang 2 bata na kanina pa niya itinago. Ang kambal. Nang makita nila si Diwa sa entablado, kumawala sila sa pagkakahawak ni Loida. Tumakbo sila, tinawid ang entablado, nilagpasan ang nagwawalang si Amara at ang natulalang si Sylvan. Tumakbo sila papalapit sa nag-iisang tao na nagparamdam sa kanila ng tunay na pagmamahal. Sa harap ng buong mundo, yumakap sila sa mga binti ni Diwa at sabay na sumigaw ng isang salita na nagpatunay sa lahat. Nanay! Ang yakap ng kanyang mga anak sa entablado ng gabi ng paghuhukom ay hindi lamang isang yakap. Ito ay isang pagbabalik, isang pag-aangkin, isang katapusan sa isang mahabang bangungot at ang simula ng isang pinapangarap na katotohanan. Lumuhod si Diwa, niyakap ng mahigpit sina Luntian at Ulap, at sa gitna ng mga nag-flash na kamera at nagkakagulong mga tao, umiyak siya. Hindi na ng sakit, kundi ng purong kaligayahan at ginhawa. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabilis na pag-usad ng katarungan. Ang kwento ng Montenegro Baby Swap ay naging pambansang balita. Walang nagawa ang pera at kapangyarihan ni Sylvan para takpan ang isang krimen na nasaksihan ng buong alta sosyedad. Isang maikling montage ng mga balita ang nagpakita ng kanilang sinapit. Si Sylvan Montenegro, kasama si Dr. De Leon, ay nilitis at nahatulang mabilanggo habang buhay para sa kidnapping at child abuse. Si Amara Lagdameo, matapos ang isang public breakdown, ay idineklarang mentally unfit for trial at ipinasok sa isang mamahaling mental institution. Isang bilangguan na walang rehas, ngunit may mga pader ng sarili niyang kabaliwan. Ang Montenegro Empire, dahil sa kahihiyan, ay unti-unting gumuho. Si Elvira Reyes, dahil sa kanyang kusang loob na pagtestigo, ay nabigyan ng mas magaan na sentensya. Ngunit para kay Diwa, ang mga balitang iyon ay ingay na lamang sa kanyang likuran. Ang kanyang buong mundo ngayon ay umiikot sa 2 maliliit na nilalang na muling ibinalik sa kanya. Opisyal nang kinilala ng korte na siya ang tunay na ina. Ang kanilang mga pangalan ay naibalik sa kung ano dapat. Hindi Luntian at Ulap, kundi Angelo at Angela Cruz. Ang unang destinasyon nila bilang isang tunay na pamilya ay ang ospital. Hindi isang marangyang private hospital, kundi isang simpleng pampublikong klinika. Sinuri sila ng isang mabait na doktora. Ang kanilang katawan ay medyo mahina dahil sa matagal na exposure sa substance, paliwanag ng doktora habang tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri. Pero mga bata pa sila. Malakas ang kanilang kakayahang mag-recover sa tamang nutrisyon,
ehersisyo, at higit sa lahat, sa tamang pag-aaruga, lalaki silang malusog at normal. Ang mga salitang malusog at normal ay musika sa pandinig ni Diwa. Umuwi sila sa isang maliit na apartment na inupahan ni Diwa gamit ang tulong pinansyal mula sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng krimen. Simple lang ang kanilang buhay. Isang maliit na sala, isang maliit na kusina, at isang silid na may 3 kama. Ngunit para sa kanila, ang maliit na espasyong yon ay mas malaki at mas masaya kaysa sa alinmang palasyo. Itinuro ni Diwa sa kanyang mga anak ang mga bagay na hindi nila naranasan sa Villa Esmeralda. Ang maglaro sa labas ng nakayapak sa damuhan, ang kumain ng sorbetes mula sa mamang naglalako sa kalye, ang tumawa ng malakas hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan. Sa simula, may takot pa rin sa mga mata ng kambal. Sanay sila sa katahimikan, sa mga sinusukat na galaw. Ngunit unti-unti, sa ilalim ng walang sawang pagmamahal ni Diwa, ang mga pader na itinayo sa kanilang mga puso ay nagsimulang gumuho. Natuto silang maging bata. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, dinala sila ni Diwa sa tabing dagat. Ito ang unang pagkakataon ng kambal na makakita ng dagat. Wow! Bulong ni Angela. Dating ulap. Ang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang walang katapusang asul na tubig. Ang laki, nanay, sabi naman ni Angelo, dating luntian. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Diwa. Oo, anak. Ganyan kalaki ang mundo, sagot ni Diwa. Ang puso ay puno ng pagmamahal. Naglaro sila sa buhanginan. Naghabulan sa mga alon. Tinuruan sila ni Diwa kung paano gumawa ng sandcastle, isang kastilyo na hindi gawa sa pera at kasinungalingan, kundi sa buhangin, tubig at imahinasyon. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Umupo silang 3 sa buhanginan, magkakayakap, pinapanood ang paglubog ng araw sa kanilang nakaraan. Nanay, tawag ni Angela, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Diwa. Po anak, mahal ka namin. Isang simpleng pangungusap. Ngunit para kay Diwa, iyon ang lahat. Iyon ang gantimpala. Iyon ang patunay na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may halaga. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga katawan ang nagpapawi sa lahat ng natitirang lamig ng kahapon. Doon, sa dalampasigan, sa pagitan ng paghampas ng mga alon at sa simoy ng hangin, sa unang pagkakataon, narinig ni Diwa ang isang tunog na mas matamis pa kaysa sa kanyang pangalan. Ang malakas, malaya, at totoong halakhak ng kanyang mga anak. At alam niyang, sa wakas, nakauwi na sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa, Angelo at Angela sa isang dalampasigang saksi sa kanilang bagong simula. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, sa bawat isa sa inyo na sinamahan kami sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata, kung saan una nating nakilala ang isang inang nangungulila, hanggang sa huling sandali ng kanyang tagumpay, naramdaman namin ang inyong presensya, ang inyong pakikiramay, at ang inyong pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng kasakiman at sa pinakamaliwanag na rurok ng pag-ibig ng isang ina. Bawat salita ay isinulat ng may pag-iingat. Bawat emosyon ay hinugot mula sa paniniwalang sa huli. Ang kabutihan at katotohanan ay laging mananaig. Sana po, sa kwento ni Diwa, ay muli nating naaalala ang walang kapantay na lakas na matatagpuan sa puso ng isang magulang, ang kapangyarihan ng katotohanan na kayang buwagin kahit ang pinakamatibay na pader ng kasinungalingan, at higit sa lahat, ang walang hanggang pag-asa na laging may bagong umaga na naghihintay
pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, at ang inyong pag-antabay ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa aming mga salaysay. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ng aming pamilya dito sa channel. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.